Magandang gabi, Sir Red. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jen. 24 years old at isang silent listener at palatambay sa inyong podcast. 2014 nang mangyari po ito at ako po pala ay tiga Laguna. Nung time na iyon, Sir Red, ay hindi maitatanggi na usong-uso ang mga keypad na phone na pwedeng pasahan ng e-books at pwede din po doon na mismo magbasa. Magkatabi po kami ni Lola madalas na matulog since ako po ay nakatira sa kanilang poder. Meron naman pong ekstrang kwarto sa second floor ng bahay nila pero mas nasanay talaga ako nakatabi si Lola na matulog. At tsaka, iba rin kasi yung pakiramdam ko doon sa second floor at sa kwartong iyon dahil matagal-tagal na rin pong walang natutulog doon. So nung time na iyon ay adik na adik talaga ako sa pagbabasa ng e-books, lalong-lalo na yung mga romance. Bilang teenager noon, malakas talaga ako na magpuyat para lamang magbasa ng mga nakakakilig na istorya. Bandang hating gabi na po ito. Lahat na ng ilaw sa buong paligid at loob ng bahay maliban po doon sa likuran ay naka-switch off na. So yung ilaw na naroroon po sa likod ng bahay ay tumatagos patungo doon sa bukas na bintana sa kwarto. Ang bahay ni Lola na iyon ay may kalumaan na. Yung style po niya ay yung typical na may second floor na bahay na itinayo bandang 80s or 90s. Yung mga second floor na iyon ay kadalasan sahig ay yari sa kahoy tapos ang first floor naman ay sementado o konkreto. Yung kwarto po sa first floor ay wala ding pintuan at sa mismong kwarto po na iyon naroroon nakatumbok ang hagdan. So abalang-abala ako noon sa pagbabasa. Nangingiti at kilig na kilig pa. Hindi ko talaga alintana ang dilim dahil natatanglawan naman ng konting liwanag na galing sa labas ang salas na kita ko pa sa upuan at pintuan. Habang nagbabasa ako, nakaharap ako sa pintuang iyon. Hanggang sa natigil ang aking pagbabasa dahil may nakita po ako sa aking peripheral vision. Para talaga akong may nakitang tumawid. Nung una, dinedma ko. Hindi nga din po ako agad nangilabot o nakaramdam ng pagkatakot dahil kilig na kilig ako sa binabasa ko. And then after ilang minutes matapos mangyari iyon, ay may tumawid na naman papunta sa kabilang side and by this time sa kusina na ang tumbok niya. Sa puntong ito, Sir Red, ay sure na ako na may tumawid. So tinawag ko yung pangalan ng pinsan kong babae sa pag-aakalang siya iyon. Nalimutan ko nga po palang i-mention na nasa isang compound lamang po kami nakatira. Kaya inakala ko na yung pinsan ko ito at baka sinungkit lamang niya yung lock sa likod ng bahay ni Lola. Baka ako kukuha lamang ng asukal o kaya naman ay kape. So naghintay pa ako ng ilang minuto ngunit wala pong sumasagot. Tiningnan ko po ang aking lola sa aking tabi at mahimbing naman siyang natutulog. Sumuli akong bumaling sa pintuan. This time ay pinatay ko ang ilaw sa screen ng phone ko at kung sakali man kasi na magnanakaw ang nakapasok sa loob ng bahay ay handa na akong sumigaw ng ubod lakas at nang maibato ko pa sa kanya ang cellphone ko. Yun yung ginagawa kong kahandaan sa aking isipan upang yung responde ng katawan ko sa mga pwedeng mangyari na katulad ng ganun ay posible kong magawa kung sakali man nga na nilooban kami. Maya-maya, Sir Red, bigla po talaga na may sumilip at siya ay babae. Kitang-kita ko ang babaeng iyon. Bagsak ang kanyang buhok
at ito ay hanggang balikat. Although hindi ko nakita yung muka niya dahil nga dim ang naroroon o konti lamang yung ilaw, ngunit sapat na po ang konting liwanag galing sa labas upang maaninagan ko specifically ang kanyang ngiti at alam kong nakabaling o nakatingin siya sa direksyon ko. Alam ko nung time na iyon na ako lamang ang sinisilip niya. Maya-maya ay lumipat naman po siya sa kabilang side ng pinto kaya nakita ko na nakabistida siya at magulo pala ang kanyang buhok. Wala rin siyang kasapin-sapin sa paa. Paulit-ulit siyang sumisilip. Para siyang bata na nakikipagbulagaan. Para bang gustong-gusto niya na makipaglaro. Sa tingin ko nga po ay nasa 12 anyos na ito dahil hindi naman po siya ganoon kaliit sa mga paslit at mukha na po talaga siyang dalagita. Dahil sa hindi ko inaasahan na pangyayari, hindi inaasahan na ganoon ang makikita ko. Parang may bato na otomatikong bumara sa lalamunan ko dahilan para hindi ako makasigaw. Tahimik na po akong umiyak noon, Sir Red, sa sobrang takot ni hindi ko na maigalaw ang katawan ko para bumaling kay Lola at nang gisingin siya. Bilang isang choir at member ng simbahan, naisip ko na lamang na ipikit ng mariin ang aking mga mata at simulan na ang pagdarasal. Hanggang sa unti-unti, bahagyang nawawala na ang aking nararamdaman na hilakbot. Natatakot lamang ako na baka sa oras na imulat ko ang aking mga mata, naroroon pa rin siya sa pinto. Kaya ang ginawa ko, pinilit at marahan na akong humarap sa gawin ni Lola. Nang ako'y makaharap na sa kanya, ginising ko siya agad. Nakita niya ako na humahagulgol na at agad ay kwento ko ang nakita ko. Napabangon agad si Lola. Switch on lahat ng ilaw. Ginising din tuloy niya ang aking mga pinsan na lalaki sa kabilang bahay at pinalipat ng tulog sa salas namin para may kasama kami dahil nga takot na takot pa rin ako. Marami pa po akong maikikwento bilang ako po ay isang lapitin since nung ako ay bata pa lamang. Ito po muna. More power, Sir Red, at maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento kong ito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Chinwi. Kikwento ko lamang po sa inyo yung medyo creepy na experience ko dito sa bahay namin sa Bulacan. Actually, isa po ako sa masugid na tigapakinig ninyo sa podcast at dito po sa inyong YouTube channel since July 2023 at gustong-gusto ko nga po talaga na maikwento ito at salamat sa Diyos nagkaroon ako ng oras para maisulat lahat ito. By the way, summary na lamang po ito, Sir Red. First story ko, nangyari sa loob ng kwarto ko dahil yung kwarto ko po kasi ay nasa second floor. Isang gabi nang ako ay natutulog sa kwarto dahil may bisita po kami at umalis sila para mag-bar. Eksakto talaga na 2:31 AM at hindi ko malilimutan ito. So habang nanonood ako ng mga trending at mga random videos sa TikTok, nakaramdam na ako ng antok. Ipinipikit ko na nga ang aking mga mata. Subalit natigil dahil may nadidinig po akong ingay sa sala. Ang akala ko'y nakauwi na yung mga nagpunta sa bar, kaya dali-dali akong bumaba para tignan kung sila nga. Sa katunayan, deep inside, ang inaasahan ko ay baka may pasalubong sila. Pero nagtaka ako dahil walang tao. Bumalik na lang ako sa kwarto at nang muli ay papatulog na,
Bigla-bigla ay nagulat ako dahil may kumatok at sobrang lakas nung pagkabog nito sa pinto ng kwarto ko. Hindi lamang kasi kayang balewalain, Sir Red, dahil hindi lang isa kundi nakatatlo hanggang 5 beses pa yata yung ganong kalampag. Natakot na ako nung point na iyon. Hanggang sa kinuha ko yung rosary doon sa Durabox ko at nagsimula po akong hawakan ito sabay dasal. Nanginginig pa nga po ang aking mga kamay. Nauutal din po ako dahil sa takot pero pinilit kong tapusin ang Ama namin. At otomatiko nawala po yung katok. Nung nawala na ito ay pinagmasdan ko yung pinto kung meron nga bang papasok dahil may kutsilyo talaga ako sa tabi. Kung nagtataka po kayo, Sir Red, at yung mga tigapakinig kung bakit meron akong patalim ay dahil may ginagawa po akong project nung time na iyon at kailangan ko ng bagay na ito. Actually hindi pa nga po tapos kaya good thing meron akong pangdepensa. Ready na ako kung mabubuksan yung pinto anytime. Nakalak po ito. Pero sa tagal pong naghihintay, awa ng Diyos ay walang nangyari. Marahan, kinalma ko ang aking sarili. Nagdasal muna ako bago muling pumikit at humiga. Pero habang ako ay nagdadasal, believe me when I say, may naririnig po ako sa kanang tenga ko at sumasabay po siya sa dasal. Nung una ay parang bulong lamang ito na hindi ko maintindihan hanggang sa bigla-bigla ay namumutawi na rin sa kanyang bibig ang eksaktong salita na winiwika ko. Nung una ay parang Espanyol na naging Latin or parang something na isang dialect pero hindi ko na po ito inintindi dahil sa hilakbot. Agad ay napabalikwas ako at minulat na naman ang mga mata at switch on ko na ang ilaw at sa sobrang takot ko, hindi na ako nakatulog. Hinintay ko na lamang pong magsidatingan ang mga kasama ko sa bahay. Ang pangalawang kwento namang ito ay nangyari sa kwarto ko pa rin at nangyari po 2 days after nung may kumatok na malakas sa pinto ko. Ito naman ay bandang 1:00 na ng madaling araw. Sinama ko yung kaibigan ko dahil may kukunin kaming book sa kwarto at medyo malapit lang din kasi yung bahay namin sa bahay nila at tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Lila. Nung papaakyat na kami sa bahay namin, naririnig po namin ang parang yabag na sumusunod mula sa likod. I-describe ko yung bahay namin, Sir Red. Nasa loob po ito ng isang compound and then may gate bago ka makapasok doon. Actually ay meron din po kaming sariling gate sa harap ng mismong bahay. So nung narinig po namin iyon ni Lila, otomatikong tumaas ang kanyang mga balahibo at sa takot, hindi na po namin natuloy yung project namin na gagawin at ipinagpabukas na lamang namin. Ito naman pong pinakahuling karanasan ko ay isa rin sa hindi ko malilimutan. Dito pa rin sa kwartong ito. Nagkataon na may pinuntahan sina Mami at Daddy kung kaya't ako po ang naiwang mag-isa. Matapos kong mag-apply ng aking skincare, umakyat na ako sa kwarto and switch off na lahat ng ilaw. Pagkahiga ko lamang, Sir Red, may tumawag sa pangalan ko. Sa kanang tenga ko pa rin ito ibinulong. Agad akong napabalikwas, Sir Red, at nagtungo agad sa pintuan. Ako naman by this time ang kumakalampag sa pintuan at animoy humihingi ng tulong sa mga makakarinig sa akin. At dahil sa panik at hilakbot, nawala sa isipan ko na buksan ang pintong iyon gamit ang doorknob. May halong katatawanan, Sir Red, pero
kung i-explain o kaya ilalagay nyo lang yung sarili ko, talagang ganun, hindi ko na po naisipan pa. Kaya dito ko maiko-connect kung bakit merong mga tanga sa mga horror films at kung isa man ako halimbawa sa mga karakter nun ay papasa ako. Pagkabukas ko pa lamang ng pinto, hindi ko po talaga din maipaliwanag kung paano ko natalon ang hagdan. Ang sabi ko po sa sarili ko noon, wala na akong pake kung magkanda sugat-sugat na ang katawan ko o mabalian man dahil tinalon ko ang hagdanan namin na iyon. Sa awa naman ng Diyos, nakalabas po ako. Wala naman din po akong tinamo na kahit na anumang sugat o kaya bali sa katawan. So after noon ay nakitulog na lang ako kina Lila dahil hindi ko pa rin po talaga ma-dissolve yung takot na naramdaman ko at buti na lamang nung ako ay nagtungo sa kanila, gising pa siya. Hindi ko man lang nga po nadala ang cellphone ko. So after po nun Sir Red, sunod-sunod na rin ang aking sleep paralysis sa sala. Ang nararamdaman ko lang Sir Red kung bakit nangyayari ito ay hindi ko po talaga natutulugan yung kwarto ko at lagi kasi akong nasa sala. And I think hindi po ako nakapunta sa kwarto ng 1 month dahil nakakatamad na magpabalik-balik o paakyat panaog dahil na rin po naka-switch off na ang ilaw. Kaya sa tingin ko, may nag-take over na sa aking kwarto. Thank you po sa pag-feature ng aking kwento. Napakasarap po pala ng kape ni Lola Trinidad nung umorder ako. It's me again, ni Kai. Ibabahagi ko lamang po ang kwento ng ate ko na lapitin, hindi na mga multo, kundi ng mga engkanto. Kwento na lamang po ito sa akin ni nanay at tatay. Sila po ay ang foster parents ni Ate Ram. Dalawa po kaming pinalaki nila at inalagaan. Ayon po sa kwento nila, si Ate Ram daw po ay nagkasakit at na-declare na daw po palang patay nung siya ay nasa 8 anyos pa lamang. So habang nag-iiyakan daw po sila kasama ang tunay na ina ni ate, walang kaabog-abog ay bumangon po si Ate Ram. Hingal na hingal, parang walang nangyari at humingi lamang ng tubig. Nang mahimasmasan si ate ay tinanong daw po siya ni tatay kung anong nangyari sa kanya at saan siya nagtungo. Ang sagot lamang ni ate, "Hindi ko po alam eh. Puro liwanag lang po. Pero may puting hagdan. Tapos akyat lang ako ng akyat. May para akong sinusundan. Hanggang sa may liwanag na para pong humigop sa akin. Tapos bigla na po akong nilabas. At andito na ako." Hindi makapaniwala sina tatay sa kanilang mga nadinig. Manghang-mangha naman sina nanay dahil may ganito palang tunay na himala na nangyayari. Ito naman pong pangalawa ay nangyari taong 1999 sa Batangas City. So bata pa lamang po ako nito pero hindi ko po talaga malilimutan. Si ate ko noon ay nasa 4th year high school na. Bali napasali kasi siya sa isang performance sa school nila. So every weekends, obligado po sila na mag-practice ng mga classmate niya sa barangay ng Balete. Tinawag po itong barangay Balete dahil na din sa napakaraming puno ng balete dito. So isang beses, habang sila po ay naka-break sa practice,
ay nagpahinga daw si ate at napasandal sa isang puno ng balete. Hindi po niya maintindihan ang nangyari sa kanya kasi bigla na lamang sumama ang pakiramdam niya at kinakailangan na niyang umuwi. So simula po nung araw na iyon, nilagnat na si ate. Salitan pa nga po kami ni tatay sa pagbabantay dahil sobrang taas ng lagnat niya. One time habang ako ang nagbabantay, dakong gabi, nagising po ako dahil nadinig ko po si ate na ang lakas ng ungol na para bagang binabangungot. So sa gulat ko ay biglang itinaas niya ang kamay niya at wala pong ano-ano, tumayo at naglakad habang nakapikit at nakaangat ang mga kamay na parang may humihila sa kanya. Siyempre bilang bata, napasigaw ako. Ginising ko si nanay at tatay. Kaagad naman po silang nagising at naawat nila si ate sa paglalakad at bigla na lamang po siyang natumba. Kinaumagahan, tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya kagabi. Sabay kwento sa kanya ng mga nangyari sa kanya kagabi. Pero ang reply lamang po niya, "Ang alam ko, may gwapong lalaking gumising sa akin at sinasama niya ako. Pero hindi ako tulog. Gising ako." Nang marinig iyon ni tatay ay agad namin siyang dinala sa albularyo. Isang magaling at sikat na albularyo po iyon dito sa Batangas. Doon nga po ay nalaman namin na may nagkagusto daw po sa kanyang engkanto at gusto siyang isama nito sa kanilang kaharian para mapangasawa. Inamin din ni ate na simula nung gabi na nilagnat siya galing ng practice sa school ay nagsimula na rin niyang mapanaginipan ang lalaking iyon. So dinala daw siya nito sa kanyang palasyo at kitang-kita talaga ni ate na lahat ng mga kagamitan ay yari sa ginto. Napakasarap din daw ng mga pagkain. Inaalok pa nga din daw siyang kumain pero sa hindi malamang dahilan, parang busog na busog daw si ate nun kaya hindi siya tumikim ng kahit na ano. Ang sabi ng albularyo ay mabuti na lamang at hindi daw siya kumain ng maski ano. Hindi daw ito panaginip. Nakarating daw talaga si ate sa kanilang lugar. Kung kumain nga daw po siya kahit ano, wala na daw kaming magagawa o kaya maski siya dahil naisama na siya ng tuluyan sa mundo ng mga engkanto. Ang description pa nga ng albularyo, mapanlinlang na mga engkanto. Pagkatapos matawas si ate at binigyan ng pangontra ay umuwi na kami. Awa ng Diyos ay gumaling naman po siya at hindi na ulit ninais na tumambay sa mga puno lalo na kung ito ay balete. Ito naman pong pinakahuling kwento ay si ate ang nagsabi. Siya po ay may asawa na ng panahong ito at kasalukuyan ng nagdadalang tao. So habang nagpapahinga daw po siya sa kanilang kwarto ay may itim na ibon daw po na pumasok at nagpaikot-ikot sa kanyang kwarto at para bang may binagsak na napakaliit na supot na kulay pula. Nang buksan daw ito ni ate, doon ay natagpuan niya ang isang maliit na libro na may mga nakasulat na hindi daw po niya maintindihan na karakter. So tinago na lang ito ni ate kasama yung supot na pula. Dala-dala daw po niya ito kahit saan siya magpunta. Ang sabi niya sa akin, sa tuwing ito ay kanyang tangan, parang andun daw yung pakiramdam na siya ay ligtas. Sa ngayon po ay nasa Taiwan na si ate at siya ay nagtatrabaho na dun. Maayos ang kanyang buhay at malayo na po sa mga ganitong pangyayari katulad dati.